Hello mga legit Davercads, isa na mabagong updates natin patungkol po dito sa pangingialam ni Paolo kung saan nagkomento nga patungkol sa issue ni Wally Bayola at ng Showtime. Ang lahat ng yan, but before that, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Artista Life Updates, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na lagi pong nag-aabang at sa mga legit Davercads na talaga namang napakainit ng inyo pong pagsuporta. Bago tayo magsimula, let's watch this video clip. Lahat ng pang-aalibusta, lahat ng pangbabas, lahat ng pagmumura sa amin ng mga tao, umaga hanggang gabi, nagtatrabaho yan para pagdating namin dito sa studio, masaya kayo at alam na namin yung gagawin namin. Ang staff, ang crew, sila po ang tunay na Itbulaga. Yeah! Love you! Mga dapat Ang video clip po na ating napanood ay ilan lamang sa mga videos na lumabas po sa TikTok at sa lahat ng social media platform kung saan itong si Paolo sa unang linggo nila ng Eat Bulaga or Generic Bulaga sa GMA7, siya po yung nagsilbing tagapagsalita dahil nagsalita siya on behalf ng mga katrabaho niya. Pero hindi niya alam, the more na marami siyang hanas sa social media ay mas lalo po siyang binabash dahil kumbaga parang gina-justify niya yung mga ginagawa ng boss niya na talagang pinipilit na kanila daw ang trademark na Itbulaga. Pero, just the same, di naman na din hinahabol ng TVJ ang trademark na yan. Ang gusto na lang ng TVJ ay paglaban yung tinatawag na copyright, no? Na yun po ang kanilang pinagdedebatehan sa korte ngayon. Pero alam niyo po ba na isa sa pinag-usapan din dahil itong si Mr. Paolo Contis ay sumailalim po sa isang interview dahil may movie po sila May movie po sila na mapapalabas natin ngayong August. Ewan ko na lang. Kasama niya po dyan si Mr. John Arcilla na pelikulang po siya. Hindi po natin alam kung ano pong klase ng movie yun, no? Pero ayon po sa ilang news online, ito yung pinaka-headline po nila. Sabi ng balita ngayon, ayan. So, sabi dyan, Showtime kakasuhan, YouTube channel ng Itbulaga terminated na naman. Ayan. May mga lumabas na kwento tungkol sa desisyon di umano ng MTRCB sa programang It's Showtime. Kasi alam naman natin na may case po na talagang hinaharap ang It's Showtime po sa MTRCB dahilan po dun sa nangyari na alam nyo na po yun, yung pagkain ng icing ng cake ni Vice Ganda tsaka ni Ayon Perez. May mga kumakalat na balita, nakakasuhan na daw di umanong programang ito, pero wala pang haka-haka lamang at walang may nagkumpirma mula sa MTRCB. Kasi ayon po kay Christopher Min, dun sa kanya pong Showbiz Now na, sinabi niya na posible na makasuhan ang It's Showtime, talagang mawalan po ng permit na mag-operate ng kanilang programa dahil po dun sa case na kanilang kinaharap. So, dahil dito, ay kumalat din po ang ilan sa mga balita. Kumbaga parang biglang nagkaroon din po ng issue dito man sa part ng EAT kung saan ay incidentally ay nakapagmura nga si Wally Bayola ng live doon po sa kanilang sugod bahay mga kapatid, no? Dahil dito kinall out din po sila ng MTRCB patungkol sa issue na ito. Nung Monday po, humarap na po sila dito po sa MTRCB para harapin po yung kanilang kaso. So, dahil po dito nag-trending po yan sa iba't ibang social media platform, ganun po kasi ang ilan sa mga consequences kapag po talagang sikat na sikat yung programa mo. There are times na kahit maliit na butas lang yan, magte-trending po yan at hahanap po talaga ang kalaban ng butas na pwede pong ibangga sa'yo. Pero hindi alam ng ilan na dahil po sa pangyayari na yon, mas bumuhos po yung mga suporta na ibinibigay po dito sa TVJ at sa EAT dahil po sa paghingi ng tawad
or nag-apologize or apology itong si Mr. Wally Bayola sa publiko for doing such thing sa public. So, isa naman po sa kinaiinisan ng lahat dahil alam natin na trending po yun, ano? At alam naman natin na ang ugali talaga ni Paolo ay makisawsaw sa mga ganitong klase ng issue. Kaya nung in-interview po siya, no, sa isang kumbaga parang program po ito na kung saan parang this is your time to promote your movie, which is yung movie nga nila yung po siya. Sabi po diyan na isa lang ang nasagap sa reliable source na magkakaroon daw ng general meeting. So, sabi po dito ni Paolo, tinanong kasi siya nung isa sa mga reporters kung ano po yung masasabi niya tungkol sa issue na kinaharap ng It's Showtime at ng EAT. Ito po ang sagot niya. Sabi niya, kaya maingat na rin daw siya ang mga programa lalo na ang araw-araw na live na napapanood. Nung na-interview nga si Paolo Contis, nagkaroon ng look test ang pelikulang Fuchsia, libre na gagawin nila ni John Arcilla sa under Mabs Production. Talagang nag-iingat daw siya sa ngayon na mga sinasabi niya pati sa pagpapatawa sa Eat Bulaga. Sobrang maingat ako, sabi ni Paolo. Aminado siyang mahilig din siyang magbato ng green jokes, pero dahil sa nangyari sa Showtime EAT, talagang ingat na ingat daw siya. Actually, may mga jokes like for example sa EB Happy, may mga ginagawa kong jokes na habang nire-rehearse, sandali, wag na lang natin gawin to. Kahit sabihin mo para sa iyo, bakit mo i-challenge yung sistema, diba? Might as well be safe. Nagdag niyang pahayag. Ito naman po yung kanyang pahayag, patungkol dun sa issue. Pero kung ako sa kanya, hindi na lang siya nag-comment. So, dahil po dun sa comment niya na yun, para tuloy, lalo po siyang binash dahil parang nakikialam siya eh. Diba pwede ka naman magsabi, wala ka tayong kinalaman dyan, no comment tayo dyan. So, dahil dun, umingay na naman yung kanyang pangalan at talagang pinag-usapan siya hanggang sa nakalkal na din yung kanyang issue patungkol sa hindi pagsusustento sa kanyang mga anak. So, ganyan talaga ang kalakaran sa showbiz, gagamit ka ng mga trending issue para mapag-usapan ka. So, dahil dyan, andito naman po ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol sa last update po natin. Magbabasa tayo ng inyong mga reaksyon. Unahin po natin ang reaksyon mula kay user. Yan. Tumulo rin ang luha ko dito. Yung mga sasakyan naman, ba't di pasyalan ang mama nila? Sabi naman ni Maria Luisa Bundal, napaluha din ako, senior na din me. Sana magbigay lesson sa lahat. Thank you, TBJ. And Miss Ems Halok, sabi niya, may lesson ng segment na to. Babala, wag kayong ganun, oy. Ayun. Kasi po alam niyo po yung segment kahapon about dun sa senior citizen that he was calling all his siblings na sana daw or lahat po ng kanyang mga anak na sana bigyan siya ng time, no? Kasi parang naiyak siya doon at naging emotional po ang lahat ng host dahil doon. At yun po ay talagang nag-trending din sa TikTok, pinag-usapan po siya. Sabi po ni Visitasyon Soriano, sa totoo lang, napaluha din ako na baka may mga anak na nakakalimot sa magulang. Nanay din ako, 4 ang anak, puro lalaki, sa awa ng Diyos. Di naman ganun ang mga anak ko. Senior din ako, 69 years old, awa ng Diyos, wala pa silang asawa. Ang nanay ang nahihiya ng manghihingi ng pera sa anak. Sabi kasi ng Diyos sa 10 utos ay galang, mahalin, respetuhin ng magulang. Pag nagampanan mo yan, ilalawig ang buhay mo. Sana naman sa ibang mga anak, mahalin ang nanay, tatay. Nakakaiyak talaga. Ayun. So, naging emotional nga kasi talaga ang lahat ng mga manonood doon po sa episode na yon, lalong-lalo na si Paolo at si AK. Na halos hindi na nila kayang humarap po sa camera dahil nga nahihiya sila dahil nagiging emotional sila sa mga oras na yon. Kaya nanawagan naman po itong si nanay sa kanilang mga anak na sana marinig po at talagang ma-reunite po sila muli. Sabi naman po ng isa sa mga subscribers po natin, si Chowking. Ayan, siguro siya yung may-ari ng Chowking. Sa akin naman, nagpagawa ako ng up and down na bahay na may room din. Room ang aking mga anak. Pero nga,
Nang ako'y magkasakit, ako ay sa ibaba na ako nagkwarto at sa taas sa mga anak ko at asawa. At dahil sa ibaba na lang ako, ay inaasahan ko na kahit paano ay madadaanan nila ako sa masilip man lang o sa aking kalagayan. Pero kahit na isang beses ay hindi nangyari yon, na ngayon ay 8 taon na. Pero hindi ko nag-iisip ng masama sa kanila at sinasama ko pa sila sa aking mga dasal. Naniniwala pa rin ako na hindi natutulog ang Diyos. Cheers and peace to all. Nakakaantig naman tong storya ni Ma'am Shi Chowking, So, ayun. So, salamat po sa inyo pong mga komento. Mag-comment lang kayo sa comment section natin kung ano po yung nais nyo sabihin or i-comment po or ano man ang inyong mga saloobin. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, mag-subscribe ka na. I-like, share, at subscribe mo na ito para lagi kayong updated sa mga videos natin. Until next time, God bless everyone.